Nais mo na ba kung minsan ang kabutihang loob mo ay maaring nakakasama sa mga anak mo? Isipin mong malapit ka ng magretiro at gusto mong tiyaking na magiging maganda ang kinabukasan nila. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na may 7 bagay na hindi mo dapat ibigay para sa ikabubuti nila mismo? Magugulat ka sa huli. Bago tayo magsimula, pakinggan mong mabuti ang kwentong ito. Mahalaga ito para maintindihan mo ang malaking aral ng video na ito. Si Aling Rosa, bagong retirada at puno ng siglang tumulong sa mga anak, binalak regaluhan sila ng pera at ari-arian, kumbinsidong iyon ang pinakamainam para masiguro ang kanilang kaginhawaan. Pamilyar? Pero bago pa niya maisakatuparan ng plano, binalaan siya ng kapitbahay niyang si Mang Ernesto, ang matalinong nakatatanda sa kanto. Minsan, wika nito ng payapa, ang sobrang pagbigay ay parang sobrang pagdidilig. Sa halip na tumubo, malulunod ang halaman. Hindi niya namalayang ang kabutihang loob niya ay maaaring maging patibong para sa sariling mga anak. Kung nagugustuhan mo ang ganitong mga aral, mag-subscribe sa Tagalog Forever Young at i-click ang kampana para lagi kang updated. Puno ng pagmamahal, nirigaluhan ni Aling Rosa ang anak na si Ramon ng malaking halaga matapos siyang magretiro. Sa wakas, matutupad mo na ang mga pangarap mo, tuwang sabi niya. Pero hindi alam ni Aling Rosa na magsisindi iyon ng serye ng pangyayaring babago sa buhay ni Ramon. Dahil sa biglang bihaya, nagbitiw sa trabaho si Ramon. Bakit pa ako magpapakapagod? Sa hindi niya namamalayan, nahulog siya sa bitag ng madaling pera. Ang akalang biyaya naging sumpa. Parang sabi ni Abraham Maslow, kapag martilyo lang ang hawak mo, lahat ng bagay nagmumukhang pako. Nang pera ang naging martilyo ni Ramon, lahat ng problema ay tila pera rin ang lunas. Nawalan siya ng kakayanang humarap sa hamon, lumago at makadama ng saya sa sariling pagsisikap. Subalit, hindi kailangang doon ito matapos. Mas mabuting turuan magpangingisda kaysa bigyan ng isda. Maaaring itinuro ni Aling Rosa kay Ramon ang wastong paghawak ng salapi, hinikayat ang diwa ng pagninegosyo o nag-invest silang magkasama. Hindi lang pera ang naibigay noon, kundi mga kasanayan at pilosopiya sa pamumuhay. Sabi nga ni Seneca, hindi ang may kaunti ang mahirap, kundi ang laging uhaw. Marami si Ramon, pero nang wala ang layunin, mas lalo siyang naghirap. Kaya bago ka maghandog ng malaki, tanungin ang sarili, binibigyan ko ba sila ng lambat na pangligtas o ikinukulong ko sila sa gintong hawla? Trampolin ba ito papunta sa pangarap o komportabling sopa kung saan mahihimbing ang ambisyon? Tandaan, ang tunay na regalo ay hindi ang pera mismo, kundi ang kakayahang likhain, paramihin at gamitin ito ng matalino. Tunad ng sabi ni Warren Buffett, mag-iiwan siya ng sapat na yaman sa mga anak para may magawa sila, ngunit hindi ganoon karami para wala na silang gawing. Perang ibinibigay ng walang kondisyon. Ito ang unang patibong. Kapag ang anak ay nasasanay sa regalong walang kapalit na pananagutan, unti-unting napuputol ang ugat ng disiplina, kumpiyansa at sariling layunin. Ang tunay na tulong ay hindi sobre, kundi gabayan silang gumawa at mag-decide. Kaalaman sa pananalaki, karanasan sa trabaho o negosyo at malinaw na usapan tungkol sa pananagutan. Ang tulong na tama ang forma ay nagtataas, ang tulong na sobra ay nagpapahina. Ngayon isipin mo ang sumunod na regalo na madalas nauuwi sa bigat kaysa ginhawa. Si Aling Rosa, masigla at tuos na gustong pasayahin ng anak na si Lisa. Ibinibigay ko sa iyo ang bahay bakasyon natin sa tabing dagat. Sa'yo na. Nakikita na ni Liza sa isip ang mahabang hapon nakatanaw sa dagat. Pero paano kung ang panaginip ay maging bangungot na pinansyal? Hindi naisip ni Aling Rosa ang mga nakatagong gastos, taon-taong buwis, walang katapusang mentenansya, mga biglong sira. Ang bahay na pangarap naging balong walang dasar na sumisip-sip sa ipon ni Liza. At hindi ito bihira,
Maraming pamilya ang nagkakawatak dahil sa ari-ariang ipinamana o ibinigay. Sinong gagastos sa pagkukumpuni? Sino ang titira? Ibebenta ba? Ang mga pagtitipon nagiging arena ng tensyon at tampuhan. Hindi masama ang magbigay ng property, mali lamang kapag hindi kumpleto ang larawan. Parang sabi ni Maslow, kapag martilyo lang ang isip mo, pako ang tingin mo sa lahat. Dito, ang martilyo ay ang mabuting intensyon, pero mas komplikado ang problema kaysa isang pako. Mabuti kong pag-uusapan at pagpaplanuhan. Bago magpasa ng titulo, tanungin, handa ba siyang akuin ng gastusin at responsibilidad? Naiintindihan ba niya ang buwis at legal na implikasyon? May plano ba para sa maintenance? Mas mainam kung magkasama kayong magdesisyon, ibenta at hatiin ang kita, magtabi ng pondo sa pag-aalaga o gawing negosyong paupahan. Minsan, ang pinakamahalagang handog ay hindi ang bahay mismo, kundi ang edukasyong pinansyal at malinaw na komunikasyong pinupuntil sa sigalot. Mga ari-ari ang ibinibigay ng hindi pinaghandaan. Ito ang ikalawang patibong. Ang ari-arian ay hindi lang ginhawa, obligasyon din. Kung hindi handa ang tatanggap, ang bigay na yaman ay nagiging pasain. Ang lunas, maagang pag-uusap, sapat na paghahanda at malinaw na papel ng bawat isa bago anumang paglilipat. Sa ganoong paraan, ang regalo ay nagiging aral at ang aral ay nagiging paglago ng buong pamilya. Mula dito, may isa pang uri ng tulong na mukhang maganda, ngunit marahang sumasakal sa paglaki ng anak, ang magulang na laging sumasalba. Si Aling Rosa, mula pagkabata hanggang pagtanda ng mga anak, siya ang tagapagligtas. Mula sa alitan sa paaralan hanggang sa malalaking desisyon sa buhay. Magandang pakinggan, ngunit isipin mo ang gym. Kung ang coach ang nagbubuhat ng barbell para sa iyo, hindi ikaw ang lalakas. Ganon din sa buhay. Kapag tayo ang laging lumulutas, inaagaw natin ang pagkakataong tumibay ang emosyonal na kalamnan ng anak at ang kakayahang humawak ng sariling manibela. Unti-unting mapapansing tuwing may problema sila'y tatawag, hindi para humingi ng payo, kundi para ipaubaya sa iyo ang solusyon. At sa katagalan, ang tiwala nila sa sarili ay nalulusaw. Ang tunay na aruga ay may kasama pagbitaw, tanong bago sagot, gabay bago salba, proseso bago resulta. Ang sobrang pagsasalba at pagisangkalang ng mga problema ng anak, ito ang ikatlong patibong. Ang labis na pag-aalala ay madalas maskara ng takot, takot na madapa sila, masaktan, mabigo. Ngunit doon mismo lumalago ang katatagan, talino at pagkakakilanlan. Ang balanse ay naroon ka, handang umalaysay pero hindi mo kakainin ng distansyang sila ang dapat lumakad. Sa ganitong paraan, natututo silang magtimon ng sarili at harapin ang dagat ng buhay ng may tapang at direksyon. Paglipas ng panahon, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang mga anak. Si Ramon, na dati may sariling pananaw sa buhay, biglang naging sobrang umaasa sa kanya. Kapag may problema sa trabaho, agad siyang tumatawag kay nanay. Si Lisa naman, madalas umiwas sa mga sitwasyong mahirap o may kasamang panganib. Ang ideya pa lang ng paglipat ng bahay o pagsubok ng bagong trabaho, nakakatakot na sa kanya. At si June, ang bunso, lumaki sa paniniwalang laging may sasalo sa kanya kapag nagkamali. Kahit gustuhin niyang tumayo sa sariling paa, palaging nandun si Aling Rosa para saluhin siya, kahit hindi niya ito hinihingi. Ang tawag dito ng mga eksperto ay helicopter parenting. Ito ang mga magulang na laging nakaikot sa buhay ng mga anak, laging handang sumaklo. Hindi naman masama ang maging mapagmalasakit, ngunit sabi ng mga psychologist, ito'y nagiging delikado kapag nawawala ang pagkakataon ng mga anak na maranasan ang tunay na buhay. Isang pag-aaral sa University of Florida ang nagsabi, ang mga batang lumaking sobrang protektado ay hirap humarap sa stress at desisyon pagdating ng adulthood. Parang binigyan mo sila ng mapa ng buhay,
pero tinanggalan mo sila ng kompas. Kaya sa kabila ng mabuting intensyon, ang epekto ay kabaligtaran. Dito nagsimulang mamulat si Aling Rosa. Isang gabi, matapos tumawag sa kanya si Ramon para magpatulong sa isang simpleng isyong dapat siya mismo ang nagdesisyon, napaisip siya. Tinuruan ko ba silang tumayo? O tinuruan ko silang umasa? Mula roon, gumawa siya ng pagbabago. Sa susunod na tawag ni Ramon, sa halip na magbigay ng solusyon, tinanong niya, "Anak, ano sa palagay mo ang dapat mong gawin?" Sa simula, natigilan si Ramon. Hindi sanay, pero unti-unti natuto siyang magtiwala sa sarili. Si Lisa naman, sa halip na takbuhan si nanay, sinubukan lutasin ng problema sa trabaho. Si Jun naman, nagsimulang magdesisyon nang hindi na humihingi ng pahintulot sa bawat hakbang. At doon, dahan-dahan nang nagsimulang mabuong muli ang kumpiyansa ng bawat isa. Habang mas nagiging mahinahon si Aling Rosa, mas napapansin niya na mas malapit sa kanya ang mga anak. Hindi dahil laging siyang sumasalo, kundi dahil marunong na siyang makinig. Sa halip na utusan, nagtatanong. Sa halip na magdikta, nagkukwento. Sa halip na solusyon agad, nagbibigay ng espasyo. Doon niya naintindihan na minsan ang pagbitaw ay mas malalim na anyo ng pagmamahal. Sa ganitong punto, magandang itanong, ilang magulang kaya ang katulad ni Aling Rosa? Yung akala nila'y tumutulong pero unti-unting inaalisan ng lakas ang sariling mga anak. Ang pagmamahal ay hindi palaging paghahawak. Minsan ito ay pagbigay ng laya. Ang mga magulang na marunong magbigay ng espasyo ay hindi nangangahulugang wala silang pakialam. Sa halip, pinapakita nila ang pinakamataas na antas ng tiwala. At sa tiwalang iyon, nabubuo ang tapang. Ngunit may isa pang mas madalas na patibong, tahimik ngunit matalim. Ang pagnanais ng mga magulang na palaging magbigay ng payo kahit hindi hinihingi. Sa isip ni Aling Rosa, ginagawa niya ito mula sa pagmamahal. "Anak, mas maganda siguro kung ganito. John, huwag ka magpalit ng trabaho. Delikado yan. Lisa, huwag ka nang makipagrelasyon sa ganyan. Masasaktan ka lang." Pamilyar ba? Pero ayon sa psychologist na si Dr. Maria Santos, ang hindi hininging payo ay may mensaheng nakatago. Hindi kita pinagkakatiwalaang magdesisyon. At kahit hindi iyon sinasadya ni Aling Rosa, iyon ang mararamdaman ng anak. Isang araw, napansin niya na parang iniiwasan na siya ng mga anak. Hindi na madalas tumawag si Lisa, bihira nang mag-text si June, at kapag tinatawagan niya si Ramon, purong isang salita lang ang sagot. Hanggang sa isang hapunan, tinanong niya si Ramon kung nasaan ang mga kapatid. Mahinang sagot ng anak, "Ayaw mo na nilang dumaluma. Sabi nila, baka sermonan mo lang ulit." Parang tinamaan si Aling Rosa sa dibdib. Doon niya naramdaman ang bigat ng mga salitang hindi niya sinasadyang ginamit sa loob ng maraming taon. Ang mga simpleng paghahambing ay nag-iiwan ng mga malalalim na sugat sa loob ng tahanan. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Aling Rosa ang sining ng pakikinig ng walang paghusga. Kapag nagkukwento si Lisa tungkol sa trabaho, nakikinig ng buo, walang "dapat ganito." Kapag si June ay nagbabanggit ng problema, ang sagot niya ay, "Ano sa palagay mo ang pinakamainam mong gawin?" Hindi na siya takot sa katahimikan dahil alam niyang sa katahimikang iyon may tiwala. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Michigan, ang mga magulang na iginagalang ang otonomiya ng kanilang mga anak ay nagkakaroon ng mas matibay na ugnayan pampamilya. Sa madaling sabi, kapag marunong kang magtiwala, mas lalapit sila. At ito ang naranasan mismo ni Aling Rosa. Unti-unting bumalik ang dating lambing, ang dating saya, ang dating koneksyong nawala dahil sa sobrang paggabay. Kung tutuusin, minsan ang pinakamahusay na payo ay walang payo. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil may tiwala kang kaya nilang matutunan ito
sa kanilang sariling paraan. At sa ganitong paraan, tumitibay ang pamilya hindi sa utos, kundi sa paggalang. Ngayon, may isa pang bitag na mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan, ang pagkukumpara. Hindi mo man sinasadya, pero bawat salitang nagtataglay ng "Bakit hindi ka tulad ng kapatid mo?" ay parang maliit na bato na bumubuo ng pader sa pagitan ng mga anak mo. Si Aling Rosa, sa kagustuhan niyang hikayatin ng kanyang mga anak, madalas magbitiw ng mga katagang akala niya ay inosente. "Jun, bakit hindi ka kasing sipag ni Lisa?" O, "Ramon, tignan mo ang kapatid mong babae, marunong mag-ipon." Sa simula parang normal lang ito, parang isang paraan para itulak sila sa pagbibuti. Pero sa bawat ganitong salita, unti-unting sumisibol ang sama ng loob at pagkukumpara sa sarili. Si Jun, nagsimulang maramdaman na parang hindi siya sapat. Si Lisa naman, nadamda ang bigat ng pagiging perpekto. At si Ramon, nagsimulang lumayo sa pamilya. Pakiramdam niya, laging siya ang kulang. Ayon sa pag-aaral ng psychologist na si Abraham Maslow, ang pinakamalusog na paraan ng pagpalaki sa anak ay tulungan silang kilalanin ang kanilang sariling individualidad. Ngunit, ang ginagawa ni Aling Rosa ay kabaligtaran. Sa hindi niya sinasadya, pinapatay niya ang sigla at tiwala ng bawat isa sa kanilang sariling landas. Isang gabi sa hapagkainan, sumabag si Jun. "Lagi na lang si Lisa ang magaling. Lagi na lang si Ramon ang responsable. Paano naman ako, ma? Ako ba walang halaga?" Tahimik ang buong silid. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Aling Rosa tulad ng malamig na tubig sa mukha. Doon niya naramdaman ang bigat ng mga salitang hindi niya sinasadyang ginamit sa loob ng maraming taon. Ang mga simpleng paghahambing ay nag-iiwan ng mga malalalim na sugat sa loob ng tahanan. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang mga batang laging ikinukumpara ay lumalaking may mas mababang self-esteem at mas mataas na anxiety sa pagtanda. Ayon kay Dr. Alfredo Oliva, ang ganitong pagpapalaki ay hindi lamang sumisira sa relasyon ng magkakapatid, kundi pati sa ugnayan ng bawat isa sa sarili nila. Kaya't nagsimulang magbago si Aling Rosa. Tinuruan siyang pansinin at purihin ang partikular na lakas ng bawat anak. "Ramon, hanga ako sa tiyaga mong makahanap ng trabaho na mahal mo. Liza, napakahusay mo sa pagplano at organisasyon. Jun, nakakatuwa ang pagkamalikhain mo sa pagluluto." Hindi na niya kinukumpara, kundi pinupuri ayon sa kanilang sariling kakayahan. Sa pagdaan ng panahon, napansin niyang nagbago ang hangin sa bahay. Ang dating tensyon tuwing hapunan ay napalitan ng tawa. Si Jun, na dati tahimik, ngayon bukas na sa mga kwento. Si Liza, mas relaxed. Si Ramon, mas madalas nang umuuwi. At si Aling Rosa sa wakas, muli naramdaman na tahanan ulit ang kanilang bahay. Sa bandang huli, naunawaan niyang ang bawat anak ay parang bulaklak sa isang hardin. Lahat ay kailangan ng araw, ngunit bawat isa ay may sariling panahon ng pamumulaklak. Ang papel ng magulang ay hindi itulak silang magtulungan lumago, kundi bigyan sila ng espasyo at tiwala. Tulad ng sabi ni Seneca, tratuhin mo ang iyong kapwa ayon sa kung paano mo gustong tratuhin ng mas nakakataas sa iyo. Kung gayon, tratuhin mo rin ang iyong mga anak hindi batay sa pagkukumpara, kundi batay sa kanilang natatanging liwanag. Ngunit hindi rito nagtatapos ang mga aral, sapagkat may isa pang bitag ng mas malalim, ang labis na inaasahan. Sa isip ni Aling Rosa, tama lang na mangarap ng malaki para sa mga anak niya. Si Liza, magiging abogada. Si Jun, magiging kilalang pintor. Si Ramon, magtatayo ng negosyo. Magandang pakinggan, hindi ba? Ngunit hindi niya napansin na unti-unti na nitong pinapasa ng mga anak ang kanyang sariling mga pangarap. Si Jun, na natural na mahilig sa musika, pilit ipinipinta kahit hindi na masaya. Si Liza, halos hindi na natutulog sa kakaaral, takot na takot magkamali. At si Ramon, napagod kakasunod sa landas na hindi niya pinili. Ayon kay Carl Jung, ang sapatos na kasya sa isa, masyadong masigip para sa iba. Ganon din sa mga pangarap.
Ang pangarap ng magulang ay hindi laging sukat sa paa ng anak. Kapag pinilit, nagdudulot ito ng sakit. Ang mga batang lumalaki sa ilalim ng labis na presyon ay madalas makaranas ng anxiety, depression at pagkawala ng direksyon. Kaya isang araw, na umuwi si June at sinabi, "Ma, ayoko na sa pagpipinta. Gusto kong tumugtog." Nanahimik si Aling Rosa. Noon iiyak siya o aawayan siya, pero ngayon ngumiti lang siya at tumango. "Kung diyan ka masaya anak, suportado kita." Para bang may bumigat at biglang nawala sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinulak. Pinakawalan niya. Ang resulta, nakapagtatag si June ng maliit na banda at tuwing tumutugtog siya, nandun si Aling Rosa sa unang hanay na nakangiti. Si Liza naman, matapos mapagtanto ni Aling Rosa na sobra ang presyon sa kanya, binigyan niya ng espasyo. "Anak, hindi mo kailangan maging perpekto para ipagmalaki kita." Sa unang beses nakita niyang umiyak si Liza, hindi dahil sa takot, kundi sa ginhawang maramdaman na sapat siya. Si Ramon, sa halip na sundin ang dating plano ng negosyo, pinili ang landas ng pagluluto. "Ma, gusto kong magtayo ng karinderya." Sa halip na pigilan, iniyakap ni Aling Rosa ang anak. "Basta masaya ka at pinaghihirapan mo, yun ang mahalaga." At doon niya naunawaan, ang mga anak ay hindi proyekto. Sila ay mga kaluluwa na may sariling direksyon. Bilang magulang, tungkulin nating ibigay hindi ang mapa, kundi ang kumpas, ang lakas ng loob, ang tiwala at ang kalayaan upang piliin ang sarili nilang daan. Sapagkat mas masarap panoorin ang anak na lumilipad sa sariling pakpak kaysa hilahin ng lubid para manatili silang malapit sa lupa. Pagkatapos ng lahat ng pagbabagong iyon, dumating si Aling Rosa sa isang nabagong pagsubok, ang mga anak na hindi marunong maglagay ng hangganan. Marami sa atin na makaka-relate dito. Kapag sobra tayong mapagbigay, umaabot sa puntong inaabuso na ng iba, kahit ng sarili nating mga anak. Isang araw, lumapit si Ramon. "Ma, pwede ba akong tumira muna dito ng ilang buwan? Hirap muna ako sa upa." Walang pag-aalinlangan pumayag si Aling Rosa. "Siyempre anak, dito ka muna hanggang makabawi ka." Pero ang ilang buwan ay naging isang taon at bago niya manamalayan, bumalik siya sa dati. Nagluluto, naglalaba at naglilinis para sa anak niyang 30 taong gulang. Ang tahanan na dapat sana'y tahimik at mapayapa ay muling napuno ng ingay, kalat at pagod. At higit sa lahat, napuno siya ng pakiramdam na ginagamit. Isang gabi, habang naguhugas ng pinggan, napatingin siya sa sariling refleksyon sa bintana. Ito ba talaga ang gusto kong buhay sa pagtanda? Hindi niya alam kung paano tatanggihan ng anak ng hindi magmumukhang masama o walang puso. Pero ayon kay Dr. Laura Marquez, isang psychologist, ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito mismo ay anyo ng pagmamahal. Ang pagmamahal na walang hangganan ay hindi kabutihan. Minsan ay pagpapabaya sa sarili. Kaya't nagdesisyon si Aling Rosa, kailangan nilang mag-usap ni Ramon. Nagkasundo silang pareho. Si Ramon ay maghahanap ng sarili niyang tirahan at si Aling Rosa ay tutulong sa kanya sa unang buwan ng upa. Ngulit pagkatapos noon, si Ramon na ang bahala. Naging mahirap sa simula para sa kanilang dalawa. Si Aling Rosa nasanay kasing may inaasikaso. Ngulit sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang mas nagiging responsable at masaya si Ramon. Hindi na siya umaasa sa ina para magdesisyon. At nang makalipas ang 6 na buwan, tumawag ito isang gabi. "Ma, gusto kong imbitahan ka sa bahay. Ako ang magluluto." Pagpasok niya, naamoy niya ang ginisang bawang at sibuyas, parang panahon ng kabataan. Sa bawat kagat, naramdaman niya ang lasa ng paglaya para sa kanya at para sa anak. Doon niya tuluyang naunawaan na ang pagtulong ay may hangganan at kapag lumampas ka roon, nagiging sagabal na ito sa paglaki ng taong tinutulungan mo. Tulad ng sabi ni Khalil Gibran, ang mga anak mo ay hindi mo mga anak. Sila ay mga anak ng buhay na sabik maranasan ang sarili.
Kaya't kung tunay mong mahal sila, hayaan mo silang madapa, matuto at bumangon. Sa ganitong paraan, hindi mo sila binibigyan ng buhay mo, binibigyan mo sila ng sarili nilang buhay. Ngunit hindi pa roon natatapos ang paglalakbay ni Aling Rosa. Matapos ang lahat ng mga karanasang iyon, dumating siya sa isang punto ng pagtatanong sa sarili. Ginawa ko na ang lahat pero bakit parang may kulang pa rin? Naramdaman niya ang distansya. Kahit nagbago na ang relasyon nila, parang may espasyong hindi pa rin napupuno. Kaya isang araw, lumapit siya sa kanyang dating kapitbahay. Si Mang Ernesto, ang matandang lalaking minsan nang nagpayo sa kanya. Mang Ernesto, sabi niya, pakilamdam ko kahit nagbago na ako, hindi ko pa rin lubos na nakakonekta ang puso ko sa mga anak ko. Tahimik lang ang matanda at sakang ngumiti. Rosa, alam mo ba kung ano ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal? Ang pagmamahal na may pagbitaw. Nagulat si Aling Rosa. Pagbitaw? Tanong niya. Hindi ba't ang tunay na pagmamahal ay laging nariyan? Umiling si Mang Ernesto. Ang pagmamahal na tunay ay hindi paghawak, kundi pagsuporta sa paglipad. Ang anak ay parang ibon. Kung pipigilan mo, hindi siya matututong lumipad. Kung bibitawan mo ng buo, baka tuluyang lumayo. Pero kung bubuksan mo ang iyong palad at hahayaan siyang pumainlang, makikita mong babalik siya. Hindi dahil kailangan ka, kundi dahil mahal ka niya. Tahimik si Aling Rosa. Parang may biglang linaw na sumilay sa isip niya. Naalala niya ang mga salitang minsang nagsabi si Mang Ernesto noon. Ang sobra-sobrang tulong, kahit ginto, ay nagiging tanikala kapag hindi pinagsama ng karunungan. Kaya't mula noon, nagsimula siyang mamuhay ng may bagong prinsipyo. Tumulong ng may karunungan, magmahal ng may hangganan, at umalalay ng may paggalang sa kalayaan ng iba. Simula noon, nagbago ang lahat. Si Liza, na dating puno ng pressure, ay natutong magpahinga at tumawa. Si June, na dating takot mabigo, ay natutong bumangon sa sarili niyang pagkakamali. At si Ramon, na dating umaasa, ngayon ay nagtayo ng sariling maliit na negosyo. Ngunit higit sa lahat, si Aling Rosa, ang dating inang laging abala sa pag-aalaga, ay ngayon ay marunong ng magpahinga, ngumiti at magtiwala. Hindi na siya takot sa katahimikan dahil alam niyang sa katahimikan naroon ang tunay na koneksyon. Hindi na siya takot sa distansya dahil alam niyang ang distansya ay minsan ding anyo ng pagmamahal. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, sa paraan mo ng pagtulong sa iyong mga anak, tinuturuan mo ba silang lumipad o itinatali mo lang ang kanilang mga pakpak? Dahil tandaan mo, ang pinakamahalagang aral na maibibigay mo sa kanila ay hindi pera, hindi bahay, hindi payo, kundi tiwala sa sarili at ang kalayaang harapin ang mundo sa sarili nilang lakas. Kung nakarating ka hanggang dito, iwan mo sa komento ang salitang tunay na pagmamahal para malaman naming ikaw ay isa sa mga matatalinong kaluluwang nakatapos ng video na ito. At kung gusto mong matuto pa ng ganitong mga aral, huwag kalimutan mag-subscribe sa Tagalog Forever Young at i-like ang video at i-on ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong magpapayaman ng isip at kaluluwa. Ibahagi ito sa mga kaibigan mong magulang o anak para pareho ninyong matutunan ang sining ng pagmamahal na may karunungan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka at patuloy na maging forever young sa puso at sa isip. Matapos ang ilang buwan, naging malinaw kay Aling Rosa na ang kanyang tahanan ay hindi na tulad ng dati. Hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa pagbabago.
Ang dating bahay na puno ng pag-aalala at sermon ay napalitan ng tahanang may katahimikan at paggalang. Ang mga anak na dating parang mga ibong laging nakatingin sa pugad ay ngayon ay malayang lumilipad, pero laging bumabalik tuwing dapit hapon, dala ang mga kwento ng kanilang sariling buhay. Si Ramon, na minsang natakot lumayo, ngayon ay may maliit na karinderyang puno ng mga taong masaya. Si Lisa, na dating abogado sa ilalim ng matinding pressure, ngayon ay masayang tagapagpayo sa mga kabataan. At si June, na dating nangangapa sa direksyon, ay ngayon ay tumutugtog sa banda tuwing gabi, habang tinitignan ni Aling Rosa mula sa unang hanay, may ngiti at luha ng kagalakan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonya, dahan-dahan niyang inalala ang lahat ng pinagdaanan, mula sa mga regalong pera na naging pasanin, sa mga bahay na nagdulot ng tampuhan, sa mga payong hindi hinihingi, hanggang sa mga gabing akala niya ay pagmamahal ang kanyang sobrang panghihimasok. Lahat ng iyon ay parang mga pahina ng isang lumang libro, mabigat ngunit puno ng aral. Kinuha niya ang isang lumang kwaderno at isinulat sa unang pahina. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sa kung gaano karaming beses mo silang tinulungan, kundi sa kung gaano mo silang pinagtiwalaan na kaya nila. Minsan, nakakatakot ang bitawan ng mga anak. Nakakatakot silang makitang nahihirapan, nagkakamali, nasasaktan. Ngunit doon mismo sila nagiging buo. Tulad ng isang punong kailangang harapin ng ulan at hangin upang lumakas ang ugat, kailangan din ng mga anak ang mga unos ng buhay upang maging matatag. At bilang magulang, tungkulin nating maging araw na nagbibigay init, hindi payong na laging humaharang sa ulan. Dahil kung palaging may payong, kailan pa nila mararanasan kung paano tumakbo sa ulan at matutunang hindi matakot mabasa? Isang araw, nagpasya si Aling Rosa na sulatan ng kanyang mga anak. Hindi ito mahabang liham, isang pahina lang, ngunit bawat salita ay mula sa puso. Mga anak, sulat niya. Kung minsan masyado akong nagmahal ng walang direksyon, akala ko ang pag-ibig ay tungkol sa pagbibigay hanggang maubos ako. Pero ngayon alam ko na, ang tunay na pagmamahal ay marunong ding maghintay, magtiwala at magpahinga. Salamat sa pagtuturo ninyong lahat kung paano magmahal ng tama. Ipinadala niya iyon at muling bumalik sa kanyang balkonya, nagkape at ngumiti sa langit. Sa unang pagkakataon, wala na siyang iniisip kundi kapayapaan. Dumating ang isang linggo ng umaga. Kumatok si Ramon. Sumunod si Liza at si June. Walang pasabi, walang dahilan. Dala nila ang mga bata, pagkain at tawa. Ma, sabi ni Liza, gusto naming magluto dito. Namiss namin yung bahay. Sa gitna ng tawanan, naisip ni Aling Rosa, ang mga anak ko kahit saan pumunta, babalik pa rin kapag alam nilang ligtas akong nandito. Hindi para utusan, kundi para yakapin. At doon niya napagtanto na ang pag-ibig na may hangganan ay hindi pag-ibig na kulang, kundi pag-ibig na marunong lumago. Bago matapos ang gabi, nagpasalamat siya sa sarili sa lahat ng sakit, luha at mga pagkakamali. Dahil kung wala ang mga iyon, hindi siya magiging taong kayang magturo ngayon sa iba. At marahil kung may ibang magulang na tulad niya ang makakarinig ng kanyang kwento, maiiwasan nila ang parehong pagkakamali. Kaya ngayon, kung ikaw ay isang magulang na kagaya ni Aling Rosa at tandaan mo ito, ang iyong papel ay hindi maging bayani sa buhay ng mga anak mo, kundi maging gabay sa kanilang sariling paglalakbay. Hindi mo kailangan hawakan ang kamay nila magpakailanman. Sapat nang alam nilang may tahanan silang pabalikan. Isang tahanang puno ng tiwala, hindi utos, ng karunungan, hindi kontrol, ng pagmamahal, hindi takot. At kung ikaw naman ay anak,
Baka oras na ring para tanungin ang sarili mo, gaano mo pinahahalagahan ang sakripisyo ng mga magulang mo. Minsan, kailangan din nating yakapin sila sa halip na sisihin at turuan silang maramdaman na sapat din silang tao, hindi lang tagapagligtas. Dahil tulad mo, natututo rin silang magmahal at bumitaw. Kaya bago mo tapusin ang video na ito, huminga ka ng malalim. Isipin ang pamilya mo, ang mga taong itinuro sa iyo kung paano magmahal. Marahil, hindi perpekto ang paraan nila pero may kabutihan sa puso nila. At kung may natutunan ka sa kwento ni Aling Rosa, tandaan mo ito. Ang pagmamahal na walang direksyon ay nakakasakal. Pero ang pagmamahal na may karunungan ay nagpapalaya. Kung naramdaman mo ito, iwan mo sa komento ang salitang karunungang pag-ibig para malaman naming ikaw ay kabilang sa mga taong hindi lang nakikinig, kundi nagigising. Huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tagalog Forever Young, i-like ang video at i-on ang notification bell para sa mga susunod na kwento na magpapalalim sa iyong pag-unawa sa buhay, pamilya at pag-ibig. Ibahagi mo ito sa mga magulang, anak o kaibigan mong nangangailangan ng paalala. Dahil sa dulo, lahat tayo ay parehong natututo kung paano magmahal nang hindi nakakalimot sa sarili. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat ka, mahalin ang sarili ng may kababaang loob, at patuloy na alagaan ang mga taong mahal mo. Hindi sa pamamagitan ng sobrang pagbibigay, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal na marunong bitawan sa tamang oras. Ito ang Tagalog Forever Young, kung saan natututo tayong tumanda ng may dignidad at magmahal ng may karunungan. At sa mga sumunod na taon, naging tahimik ngunit makahulugan ang buhay ni Aling Rosa. Ang dating babayo na abala sa pag-aalaga at pag-aalala, ngayon ay marunong nang magpahinga at magtiwala sa agos ng buhay. Tuwing umaga, nauupo siya sa hardin, pinagmamasdan ng mga halamang na unti-unting tumutubo. Ganito pala talaga ang pag-ibig, sabi niya minsan sa sarili. Hindi mo kailangang hilahin ang bawat usbong. Kailangan mo lang silang bigyan ng araw, tubig at tiwala. Natawa siya. Kahit pala ang mga halaman ayaw din ng sobra. At doon niya napagtanto na ang lahat ng bagay sa mundo, kahit pag-ibig, ay nangangailangan ng tamang sukat. Minsan tinawagan siya ni Liza. Ma, gusto ko lang sabihin, salamat. Dahil kung hindi mo ako tinigilan noon, baka hindi ko natutunang tumayo mag-isa. Napangiti si Aling Rosa at may luhang dumala sa pisngi. Anak, sabi niya, hindi ko kayo tinigilan. Tinulungan ko lang kayong makita ang sarili niyong lakas. Sinundan niyo ng tawag ni June, tuwang-tuwa habang nasa gig. Ma, sold out kami ngayong gabi. Naaalala ko pa yung sinabi mo. Walang himig kung walang lakas ng loob. Tama ka, Ma. At si Ramon naman nang minsang bumisita, dinalhan siya ng pagkain galing sa sariling karinderya. Ma, ito yung adobong natutunan ko sa'yo. Pero nilagyan ko ng twist, may gata. Nagkatawa ng silang dalawa at sa gitna ng amoy ng bawang at paminta, naramdaman ni Aling Rosa ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang kaligayahang makita ang mga anak niyang masaya, malaya, at may direksyon. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang gabi, sumagi sa isip niya ang matandang payo ni Mang Ernesto. Rosa, ang pinakamalaking yaman ng isang magulang ay hindi kung gaano karami ang naipamana niya, kundi kung gaano karaming aral ang naiwan niya sa puso ng kanyang mga anak. Muling ngumiti si Aling Rosa. Oo, nawala na ang ilang bagay sa buhay niya. Ang sigla ng kabataan, ang araw-araw na abalang pag-aalaga, ang dating ingay ng mga bata sa bahay. Pero sa kanilang pagkawala, may kapalit na mas malalim. Kapayapaan, karunungan, at kahulugan. Isang umaga, habang tinatabasan niya ang mga halaman, dumating si Mang Ernesto. Ngayon ay mas matanda, mas puti ang buhok, ngunit pareho-tarehin ang aura ng karunungan. Rosa, sabi niya, tingnan mo ang mga bulaklak mo.
Noon, lagi mo silang dinidiligan araw-araw. Ngayon, mas maganda pa sila. Tumawa siya. Natutunan na akong hindi laging kailangang magdilig. Minsan, kailangan ko rin silang hayaang mag-ugat ng mag-isa. Tumango si Mang Ernesto. Iyan ang totoong pag-unlad. Kapag natutunan mong magtiwala. At habang nakatingin siya sa abot tanaw, sa araw na unti-unting bumababa, may mga salitang umikot sa isip niya. Mga salitang parang isinulat mismo ng kanyang puso. Ang pagmamahal ay hindi pagsakal. Hindi ito pagsuko. Ang pagmamahal ay ang lakas na kayang bumitaw, mulit nananatiling nariyan. Ang pag-ibig ay hindi sukatan ng kung gaano karaming beses mong sinalo, kundi kung gaano karaming beses mong hinayaang lumipad. At marahil, iyon ang pinakamalalim na aral na maiiwan sa atin ni Aling Rosa, na sa pag-ibig, sa pagiging magulang, sa pagkakaibigan o kahit sa sarili nating paglalakbay, kailangang matutunan nating magmahal ng may karunungan, magbigay ng may hangganan, at bumitaw ng may kapayapaan. At marahil, iyon ang pinakamalalim na aral na maiiwan sa atin ni Aling Rosa, na sa pag-ibig, sa pagiging magulang, sa pagkakaibigan o kahit sa sarili nating paglalakbay, kailangang matutunan nating magmahal ng may karunungan, magbigay ng may hangganan, at bumitaw ng may kapayapaan. Kung naramdaman mo ang kwento ni Aling Rosa, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Tagalog Forever Young dahil sa bawat video namin, matututunan mong yakapin ang buhay ng may dangal at magmahal ng hindi nauubos. Ibahagi ito sa mga taong palaging nagbibigay, sa mga inang pagod, sa mga anak na naliligaw at sa mga pusong kailangang maalalahanan na minsan, ang pinakamabuting paraan ng pagmamahal ay ang payapang pagbitaw. Hanggang sa muli mga kaibigan, alalahanin, ang tunay na kabataan ay hindi sinusukat sa edad, kundi sa kakayahang matuto, magpatawad, at magmahal ng walang takot. Ito ang Tagalog Forever Young, kung saan muling nagigising ang iyong kaluluwa upang maunawaan na ang pinakamagandang panahon ng buhay ay ang sandaling natutunan mong magmahal ng may karunungan. Pagkalipas ng ilang taon, naging alamat si Aling Rosa sa kanilang baryo. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa ganda ng bahay, kundi sa katahimikan na dala ng karunungan.